Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan mo watching the channel. This sa general reading, kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagmamahal na gusto mong ipakita, iparamdam dun sa mga taong mahal mo, or iparamdam yung pagmamahal sa sarili mo. Ibigay at punuan kung ano yung pagkukulang na kailangan mo para sa sarili mo. Ang mensahe ng card mo, nagkaroon ng pagtatapos, paghihiwalay. Kasi hindi nagkasundo, ngayon may papasok ng pagsisimula sa buhay mo. Andun yung pagsusumikap mo, gagawin mo lahat para umunlad yung financial mo, yung career mo, yung trabaho mo. And lahat ng hard work mo magpipaid off yan at the end. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. Some of you may travel na darating. May success and victory dito na darating. Unti-unti ka nang nakikilala dun sa field na pinibigay mo yung passion mo or pinaghihirapan mo. Some of you may celebration na darating. Unti-unti ka nang naghihil sa mga nangyari sa nakaraan. Some of you, gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan or mas gusto mong bigyan ng attention ngayon yung darating pa para sa'yo. Gusto mong bigyan ng time yung sarili mo, makapag-relax, makapag-isip-isip. Some of you may pinagdarasal ka dito na gusto mong makuha. May bagong journey kang tatahakin at handa ka na naharapin. Iniisip mo na marami kang pinagdaanan sa buhay mo and may mga achievement ka na naabot mo. Unti-unti ka nang natututo na tumayo sa sarili mong paa at naging masaya ka na sa mga dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang the Tower, the Lovers, and Three of Pentacles. May mga nangyari sa nakaraan na pagtatapos at hindi nagkasundo doon. Ngayon may darating na pagsisimula, which is andun yung aayusin nyo kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, pag-uusapan kung ano pa yung kailangan na gawin at iayos kung ano yung situation na nangyari sa nakaraan na hindi nyo pinagkasunduan. Some of you, may mga gusto ka pang ayusin para sa kinabukasan mo. Or may darating dito na collaboration or team up sa trabaho. Clarify natin ang the World, Eight of Wands, and Knight of Swords. May darating na opportunity dito. Some of you messages through text, chat, or email. Or communication galing dun sa past person mo na gustong klaruhin kung ano mga nangyari. Pwedeng nasa malayo yung tao at gusto niyang makipag-usap. Clarify natin ang Six of Swords. Some of you, clarity na darating dito dun sa mga nangyari sa nakaraan. Ten of Pentacles and Four of Swords. Nagkaroon ng silent treatment dito or mas gusto mong bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip at mag-heal. Hinahanap mo yung long-term na pagmamahal or relasyon. And some of you nandun yung abundance na parating and prosperity. Clarify natin the Fool, Ace of Cups, and Ten of Cups.
May pagsisimula dito sa relasyon or romance. Unti-unti ka nang magiging masaya, andun yung long-term na emotional happiness na hinahanap mo, nakasama mo yung mahal mo sa buhay, pinapakita at pinaparamdam kung ano yung pagmamahal na kailangan dun sa relasyon, and pinupunuan kung ano yung pagkukulang at pagmamahal sa isa't isa. Clarify natin ng Eight of Pentacles, Four of Wands, and Nine of Wands. Natuto ka na, you feel guarded na. Kung ano yung mga nangyari sa buhay mo, na experience mo, naglalagay ka na ng wall. Hindi ka na basta-basta magtitiwala. Kahit na gaano mo kamahal yung tao, kailangan pa rin pagtrabahuan na makuha ko ano yung trust, yung tiwala mo. Clarify natin ng Six of Wands, King of Pentacles, and Eight of Wands. May mga opportunity na darating sa buhay mo, pwedeng magbibigay sa'yo ng financial stability, makapag-ipon ka, or marireach mo yung goal mo, andun yung success and victory na darating sa'yo. Clarify natin ng Four of Swords, King of Cups, and King of Cups. Andun yung pagmamahal nung dalawang tao na to. Equal yung feelings nila, yung nararamdaman, yung pagmamahal na gustong ipakita at iparamdam sa isa't isa. Even though nagkaroon ng silent treatment, pero hindi nabawasan yung pagmamahal. Pareho pa din. Kailangan lang bigyan ng time yung isa't isa para makapag-isip at makapag-relax. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Nine of Pentacles, and Six of Swords. May mga gusto kang gawin dito. Masaya ka naman kung ano yung mga nakukuha at nare-reach mo na goal mo sa buhay. And you feel independent na. Natuto ka na. And unti-unting nag-grow yung financial mo. Nagiging stable yung mga dumarating na trabaho or pinagkakitaan mo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving creature as you feel safe and loved within. So shall your other relationships bloom and prosper. Ang mensahe ng iyong gabay na yung relasyon mo sa Diyos ang mga pinakamahalaga sa lahat. Kasi kung maganda yung connection mo sa Diyos Ama, maganda rin yung darating sa buhay mo. Na-attract niya yung mga positive things na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi maganda yung connection mo sa Diyos Ama. Siya yung nagdadala sa'yo ng more blessing, true happiness sa puso at sa mga dumarating sa buhay mo. Basta magdasal ka lang palagi kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at maging positibo ka sa pananaw sa buhay at kung saan ka magiging masaya, yun yung gawin mo. Huwag mong isipin kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo. Lahat ng pagsubok na binibigay sa'yo, alam ng Diyos na kaya mo yan na malagpasan. May mga solusyon dyan na ibibigay sa'yo along the way. Basta gawin mo lang palagi kung ano yung best mo. Huwag kang susuko sa mga pinagdadaanan mo. Harapin mo lang, maging matatag ka, maging matibay ka. At tong yung reading, Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.